Sa ating pong paunang talata, buksan po natin sa unang Samuel, chapter 1. Unang Samuel, chapter 1, verse 10 hanggang verse 11. Verse 10 hanggang verse 11 ng unang Samuel. Nakita na po ba? Verse 10, babasahin ko po. Verse 10, si Ana ay labis na nabagabag at nanalangin sa Panginoon. Mayroon pong isang karakter dito po sa Biblia. Sa unang Samuel, ito po si Ana. Verse 11, basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Siya'y gumawa ng ganitong panata, O Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong titingnan ang pagdurusa ng iyong lingkod, at aalalahanin ako ay hindi kakalimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalaki, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Mga brothers and sisters, ito po yung patungkol sa pananalangin po ni Ana. Kuminsan, tayo po yung nanalangin sa harapan ng Panginoon, meron pong pagtangis, meron din pong pusong kabagabagaban. Pero sa pagkakataon po na yun, hindi ibig sabihin na meron tayong pusong nagnanais, sasagutin agad yung ating panalangin. Hindi sa pamamagitan po ng ating pagtangis, ng pagluha, kahit alam ng Diyos yung panalangin mo na meron kang sinseridad, hindi niya agad-agad sasagutin yung inyong pong prayer. Katulad po ni Ana, ganoon din po yung panalangin niya. Na kung siya ay magkakaroon ng isang anak, ibibigay niyo yun, idededicate niyo yun sa harapan ng Panginoong Diyos. Ganun po yung panalangin ni Ana. Kaya yung puso niya ay nabagabag dahil wala pa po siyang anak. Sa pagkakataon po na yun, inantay niya kung kailan yung takdang panahon para sagutin ng Diyos yung kanya pong panalangin. Sa pagkakataon din po sa atin. Madalas, meron na po tayong mga na-evangelize, meron na rin po tayong mga na-invite. Pero kahit ilang beses na sila nakapanood ng Bible seminar, hindi pa rin po sila maligtas-ligtas. Kaya minsan parang iisipin na po natin, sinasagot ba talaga ng Diyos yung panalangin natin? Talaga bang pinapakinggan tayo ng Diyos sa ating pong mga panalangin? Pero kailangan muna nating suriin yung ating puso. Kasi yung Diyos, tahimik po siya habang nananalangin po tayo. Hindi niya agad-agad sinasagot yung ating panalangin. Ibig sabihin, yung Diyos, ang Panginoong Diyos, tahimik siya kapag tayo po yung nanalangin. Kahit na pagkatapos tayo manalangin, tahimik pa rin po siya. Lumipas ang ilang mga araw, tahimik pa rin po yung Panginoong Diyos. Anong ibig sabihin? Dahil mayroong isang bagay na kailangan niyang suriin. Ano yung bagay na yon? Hindi ibig sabihin na nananalangin tayo sa lahat sa Panginoon, lahat tayo sasagutin ng Diyos. Ang bagay na sinusuri ng Diyos, yung pananampalataya muna natin. Kung okay ba yung pananampalataya natin sa harapan ng Diyos o hindi? Kung talaga bang makapaghihintay tayo sa harapan ng Diyos o hindi? Meron sa Biblia, sa New Testament, isang Gentile woman. Yung kanya pong anak, inaalihan ng isang demonyo. Kaya, labis po siyang nagmakaawa sa Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin, Aklat ng Mateo, chapter 15, verse 22 hanggang verse 23. Mateo 15, verse 22 hanggang 23. Verse 22. Pwede po kayo ang bumasa in 3, 2, 1. Kung kayo po yung nasa kalagayan ng isang babae, tapos meron po kayong anak, inaalihan ng isang demonyo, o nasa kagipitan ng kamatayan, andoon na po yung pagdadalamhati. Andoon na po yung pagtangis ninyo, yung pagnanais ninyo pagnanais ninyo na humiling sa Panginoon. Na sana masagot yung panalangin natin. Na sana mailigtas yung anak natin. Parang katulad ng isang babaeng Kananeya, etong isang Gentile woman. Yung babae, ito pong babae na ito, nagmamakaawa na po siya sa Panginoong Hesukristo. Pero sinagot ba ng Diyos o sinagot ba ng Panginoong Hesukristo yung kanyang panalangin? So verse 23, ngunit hindi siya sumagot sa kanya kahit isang salita. Sabi po, kahit isang salita, ang Panginoong Hesukristo, hindi po siya sumagot. Kasi po, nais ng Panginoon, suriin niyo muna yung pananampalataya natin. Kailangan niyo munang i-check. Hindi lang tayo basta hingi ng hingi sa harapan po ng Diyos. Hindi tayo pwedeng humiling sa Panginoon na parang nais natin bukas masagot agad.
Kung ipagpalagay natin, Bible seminar na po sa Monday. 2 days na lang bago mag-Bible seminar, tapos yung invite mo, ngayon mo lang pinag-pray. Nais mo agad na ma-invite agad siya bukas, na makasama agad siya sa Bible seminar. Kaya nais po ng Diyos, meron pong process of time na tinatawag. E yung pong process of time na yun, susuriin muna ng Diyos, kamusta naman yung pananampalataya mo. Hindi tayo basta-basta hingi ng hingi. Kung ipagpalagay natin sa harapan po ng mga magulang natin, hingi lang tayo ng hingi sa harapan ng sa nanay natin, sa tatay natin. Minsan, madidismaya sila sa atin. Hingi lang siya ng hingi, pero hindi niya naman sinusunod yung utos niya, yung utos ng mga magulang niya. Ganon din po sa harapan o sa kalagayan natin sa harapan po ng Diyos. Meron po akong karanasan, noong bata pa po ako, nais ko po talagang matutong lumangoy. Medyo marunong naman na po ngayon, pero hindi po ako magaling. At hindi po talaga sanay. Pero kahit pa paano marunong. Yung pinsan ko, tinuruan niya po ako kung paano lumangoy. 3 beses niya po akong tinuruan sa tuwing magsiswimming po kami. Lagi ko pong natatandaan kung ano po yung sinasabi niya sa akin. Pero pagdating ng pagdating ng ikatlong pagkakataon na nagkaroon kami ng swimming, gusto niyang i-test kung talagang kaya ko na ako na lang po mag-isa. So ang gagawin namin, pupunta kami sa may 6 feet, then susubukan ko na pong lumangoy mag-isa. Dahil syempre sa takot ko, hindi pa ganoon katatag yung aking pagtitiwala sa sarili. So kailangan kong lumangoy. So paglangoy ko, iniisip ko hindi niya alam yung paa ko nasa lapag. Gumagapang habang gumaganon ako. Pero alam niya. Nagulat ako, alam niya pala kasi hindi ako aware. Yung tubig, kitang-kita naman pala yung ilalim. Pero binabantayan niya ako kahit alam niyang gano'n yung ginagawa ko. Makalipas ang ilang mga minuto, nagulat na lang ako habang nagsusubok ako mag-practice ng mag-swimming ng yung paa nasa lapag, bigla niyang hinatak yung paa ko pa ganun. Siyempre, sa sobrang kama mo, kala mo parang ikamamatay mo na, napasigaw talaga ako. Parang gusto ko talaga siyang sigawan kahit napakaraming tao. Kasi andun yung takot mo hindi ka pa talaga ganun kasanay. Pero alam mo na, pero wala ka pang tiwala sa sarili mo. Nung time na hinatak niya yun, napasigaw talaga ako. Kahit na yung time na yun, gusto ko siyang pagsabihan pero hindi niya ako naiintindihan. Tinawanan niya lang ako. Pero nung time na yun, tahimik po siya habang inoobserbahan niya ako. Pero nung pagkakataon na yun, pagkatapos ng mangyari yun, medyo nasanay na, umaangat na ng konti, ganyan. Although yung tubig, nasisingot ko pa rin. Pero alam niyo po, nakakatuwa, kung hindi niya po yun gagawin, baka hanggang ngayon, pag magsiswimming, yung paa ko nasa lapag pa rin. Ang ibig ko pong sabihin, kung minsan, kailangan makita niya muna na talagang meron akong tiwala sa sarili ko bago ako mag-swimming o bago ko i-practice yung sarili ko. Sa pagkakataon po na yon, naiintindihan ko na rin po sa sarili ko na ang kulang din pala sa akin yung pagtitiwala ko sa sarili ko. Hindi lang ako basta rely sa Kanya. Pero kung ipagpapalagay natin, i-connect natin ngayon sa Christian life, sa harapan po ng Panginoong Hesukristo, humihiling tayo ng isang bagay sa harapan niya, pero wala tayong pananampalataya. Yung pong pananampalataya na talagang alam nating sasagutin ng Panginoong Hesukristo. Kasi naka-experience na po ba kayo, nananalangin kayo sa harapan ng Diyos, pero meron kayong doubt, meron kayong pag-aalinlangan? Ito yung mga bagay na parang nag-pray ka nga sa harapan ng Diyos, pero in-expect mo naman na parang hindi niya naman sasagutin. So sa ganung paraan, hindi niya talaga yun sasagutin. Kasi ganun inoobserbahan ng Panginoong Hesukristo yung ating pananampalataya. Tingnan natin sa Santiago, chapter 1. Santiago, chapter 1, verse 6 hanggang verse 8. Verse 6, sabi po, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Verse 7,
sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya'y tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Verse 8, kayo po ang bumasa in 3, 2, 1. Kaya kailangan muna ng suriin yung ating pananampalataya bago tayo mag-pray sa harapan ng Diyos. Kailangan meron tayong katatagan mula sa puso natin na alam natin sasagutin ng Diyos yung ating panalangin. Marami tayong mga kapaghatian, marami tayong mga problema, katulad ng isang Gentile woman, katulad ni Ana. Pero sa pagkakataon na yun, hinintay lang po nila kung paano at kung ilan po kikilos ang Panginoon Diyos. Tayo din po, kailangan meron tayong katatagan mula sa puso natin. Meron tayong pananampalataya na sasagutin ng Diyos yung ating panalangin anytime, kung nasaan man po tayo. Pero kailangan lang po natin maghintay na meron pong kasamang pananampalataya. Kaya sa atin, tingnan po natin kung paano sinusubok ng Diyos yung ating puso, sinusubok niya yung ating pananampalataya. Balik tayo sa Matthew chapter 15. Verse 25, ngunit lumapit siya at lubuhod sa kanya na nagsasabi, Panginoon, tulungan mo ako. Siya'y sumagot at sinabi, hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso. Ito po yung magandang kanyang kasagutan. Verse 27, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit sinabi niya, Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa habag na kanilang mga Panginoon. Kaya dito, nare-reveal kung ano po yung pananampalatayang meron siya. Nare-reveal kung ano po yung faith na meron po tayo. Kung matatag na tayo sa pananampalataya o kung mahina pa po tayo sa pananampalataya. Kung minsan, tinuturoan po tayo ng leksyon o ng lesson ng Panginoong Hesukristo na hindi lahat ng buhay natin ay lagi tayong nasa ibabaw. Madalas, lagi po tayong nasa ilalim, kung saan dumaranas po tayo ng mga problema, mga pagsubok. Hindi natin alam baka yung iba dito, yung mga magulang nila, yung mga pamilya nila nasa ospital, o yung iba nila mga kamag-anak nila may sakit, o yung iba may karamdaman physically, at yung iba naman naghihirap financially. Magkakaiba po yung mga problemang pinagdaraanan po natin. Pero lagi po nating alalahanin, yung buhay natin, lagi po tayo nasa ilalim. Dahil pagkatapos na maligtas tayo, naging kabahagi tayo ni Jesucristo. Sa Jesucristo, nabuhay po siya, lahat puro kapighatian yung kanya pong dinanas habang nangangaral po siya ng Ebanghelyo. Sa atin din po, pagkatapos na maligtas tayo, tinawag tayo mga Kristiyano. Bakit? Dahil tayo na mga Kristiyano, katapat natin ang Panginoong Jesucristo. Dumanas tayo ng mga iba't ibang pag-uusig, mga problema, mga kahirapan. Kaya kailangan po natin pagdaanan lahat ng mga bagay na iyon. Hindi pwedeng lagi tayong nasa ibabaw. Hindi pwedeng laging tayong may pera. Hindi pwedeng laging mayroon tayong magandang kalusugan. Dumaranas tayo ng maraming kapighatian at maraming problema. Ito'y kabahagi na ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya tayo tinawag na mga Kristiyano. Pero madalas, kahit naman yung iba sa atin, hindi okay, may iba pa rin naman sa akin, okay yung po yung sitwasyon. Kasi, nakadepende po yan. Kung kailan bibigyan tayo ng Diyos ng problema sa buhay natin. Ayon sa kapanuhunan ng Diyos kung kailan niya isa sa alang-alang. Sa Book of Ecclesiastes, napakaganda po ng kanyang halimbawa. Tingnan po natin, Ecclesiastes chapter 3. Ecclesiastes chapter 3, verse 1, Sa bawat bagay ay may kapanuhunan, at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Sabi po, panahon ng pag-iyak, panahon ng pagtawa. Yung iba sa atin maaari, panahon po ng pagtawa, panahon ng kasiyahan. At yung iba naman po sa atin, panahon ng kalungkutan, panahon po ng pagtangis. Magkakaiba po tayo ng senaryo, magkakaiba din po tayo ng sitwasyon sa ating buhay pananampalataya. Kaya huwag natin ikukumpara yung ating sarili sa ibang mga kapatid, na bakit siya mukhang okay, pero hindi natin alam na mukhang okay lang po siya, pero kapag siya na po mag-isa, baka mas malalim pa yung kanyang pinagdadaanan kumpara sa'yo. May isang magandang patotoo, sabi po ng isang kapatid,
Lagi po siyang nananalangin sa Panginoon, pero parang hirap na hirap po siya financially. Bigat na bigat po siya. Pero nung narinig niya yung patotoo ng isang kapatid, ay mas mabigat pala yung pinagdadaanan nun. Kaya doon, medyo nabuhayan po siya. Sa kalaunan, tinulungan niya po yung isang kapatid. Year 2018, nangyari po. So, imbis na malugmok tayo, dumating tayo sa panahon ng kahirapan, isipin natin, baka may ibang mga kapatid pa na mas dumaranas ng paghihirap kumpara sa atin. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Nakadepende yan sa kung kailan ibibigay sa atin ng Diyos. Si Gideon, nagkaroon po siya ng kahirapan. Sorry po. Nagreklamo po siya, inisip niya, nasaan na ba yung Panginoon na naglabas sa amin sa lupain ng Ehipto? Ito yung mga sinabi sa akin ng mga ninuno namin, ng mga kamag-anak namin. Pero bakit hindi niya kami tinutulungan? Pero hindi niya po naiintindihan yung sitwasyon po nila kung bakit ibinigay yon sa kanila ng Panginoong Diyos. Tingnan natin, Hukom chapter 6. Mga Hukom, chapter 6, verse 13. Judges chapter 6 verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Sinabi ni Gideon sa kanya, "Subalit Ginoo, kung ang Panginoon ay kasama namin, bakit ang lahat ng ito ay sumapit sa amin? Nasaan ang lahat ng kanyang kamanghamanghang gawa na isinaysay sa amin ng aming mga ninuno?" Sinasabi, "Hindi ba tayo'y iniahon ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngayon, itinakwil kami ng Panginoon at ibinigay kami sa kamay ng Midian." Negative yung pumapasok sa isip ni Gideon. Bakit? Kasi hindi niya alam yung mga Israelita nakagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya ibinigay sila sa mga kamay ng Midianita. Verse 1, sa verse 1, gumawa ng masama ang mga anak ni Israel sa paningin ng Panginoon. At ibinigay sila sa Panginoon sa kamay ng Midian ng 7 taon. Hindi po alam ni Gideon ito. Kaya nagrereklamo po siya, nagko-complain siya sa harapan po ng Diyos. Pero sa panahon ni Gideon, tumahimik ang Panginoong Diyos. 7 taon ibinigay sila sa kamay ng mga Midianita. Tahimik lang ang Panginoong Diyos. At maaari sa pagkakataon na ito, inoobserbahan niya po si Gideon. Kaya nakita niya, sinabi ng anghel sa kanya, "Ikaw na magiting na mandirigma." Kasi kilala ng Panginoong Diyos si Gideon. Pero sa makatuwid, si Gideon, nakita niya yung mga problema, yung mga kapagitian, pero hindi niya naalala na mayroong kasalanang ginawa yung mga Israel kung bakit nangyari sa kanila yung bagay na yon. Kung minsan hindi rin po natin nalalaman kung ano po yung dahilan bakit tayo dumaranas ng pagsubok. Kaya napakadali po sa atin para magreklamo. Hindi natin alam bakit tayo dumaranas sa mga ganong problema. Wala ba yung Diyos? Hindi ba natin siya kasama? Bakit ganito yung pinagdadaanan natin? Bakit lagi na lang tayo nagigipit sa pera? Bakit lagi na lang may nagkakasakit sa kamag-anak natin? Kasi hindi mo na natin iniisip kung ano po yung reason, kung bakit ibinibigay sa atin yun ng Diyos. Maaring pagsubok, maaring ibinibigay yan sa atin ng Diyos bilang pagsubok. O kundi kaya ibinibigay yun sa atin ng Diyos bilang isang disiplina mula sa mga kasalanan natin. Pero we easily complain sa harapan ng Diyos. Madali po tayong magreklamo. Kaya yung iba, ano po yung sinasabi? Kahit Kristiyano na, ganito po yung sabi nila, pasensya na po sa salita, pambihirang buhay yan. Nakakainis naman na buhay ito, hanip na buhay yan. Ito na lang yung laging pinagdadaanan natin. Kristiyano sila, pero ganun po yung sinasabi nila. Sino ang nabigay ng buhay sa atin? Hindi ba ang Panginoong Diyos? Bakit tayo nagrereklamo? Yung iba sasabihin, nagrereklamo kami sa buhay, hindi sa Diyos. Pero sino ba ang nagbigay ng buhay sa atin? Hindi ba ang Panginoong Diyos? Kung nagreklamo tayo sa buhay natin, pambihirang buhay yan, sa Diyos din tayo nagrereklamo. Dahil yun yung iniisip natin. Yung buhay na parang nasa kahirapan tayo palagi,
Yung buhay na parang ito yung pinagdadaanan natin palagi, without knowing na yung Diyos yung nagkokontrol sa atin. Yung Diyos yung kumikilos para po sa atin. Natutulungan niya tayo, pero ang kailangan lang po natin gawin, maghintay sa Kanya. At yung Diyos na mo-observe ng ating pananampalataya. Kaya hindi po tayo dapat agad-agad na nagrereklamo. Magpasalamat tayo. Magkaroon ka ng sakit, ng karamdaman, magpasalamat ka sa Panginoon. Kung ma-hospital ka, magpasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kung ito yung kabutihan na ibinigay na sa iyo ng Diyos. Kung ito po yung kalooban ng Diyos para po sa iyo. Kaya instead, magreklamo tayo, mag-pray po tayo sa harapan po ng Diyos. Yung prayer na katulad po nito. Aklat ng mga Awit, chapter 55. Mga Awit 55, verse 16 hanggang 17. Mga Awit 55, verse 16 hanggang verse 17. Verse 16, tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa hapon at umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at tataghoy at diringgin niya ang aking tinig. Kasi tayo po, nagpray tayo once, isang beses nagpray tayo, hindi sinagot. Nagreklamo na agad tayo. Pero yung panalangin natin, sa buong magdamag, ipanalangin natin sa Panginoon. Kahit paulit-ulit, kahit nakakasawa na yung mga pinapanalangin natin sa Panginoon, mag-pray pa rin po tayo kapag dumaranas tayo ng mga problema, kahirapan sa buhay. Ano po sabi? Sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, buong magdamag, tumatawag tayo sa harapan po ng Diyos. Kasi ito yung nais niya para sa atin. Hindi tayo pwede manalangin ng isang beses lang. At pagkatapos inaasahan agad natin na masasagot ng Diyos yung ating panalangin, hindi po pwede mangyari yon. Kailangan pag-ulit-ulit. Kung ipagpalagay natin, pagdating po sa mga naimbitahan po natin, hindi ibig sabihin ng hindi siya umattend ng unang session, ititigil na agad natin yung prayer. Kahit hindi siya umattend ng ikalawang session, kahit hindi siya umattend ng ikatlong session, kailangan po rin po natin siyang ipanalangin. Paulit-ulit, kahit na hindi siya umattend hanggang last session. Dahil nagbabaka sakali po yung Panginoong Diyos, na baka yung pananampalataya mo yung may problema. Na kailangan mo lang muna ayusin. Kasi madali po tayong give up. Kapag walang invitee na nakapunta during the Grand Bible Seminar, nadidismaya na agad tayo. Yung iba ayaw na rin umattend, nakabase doon sa invitees. Yung iba ayaw naman tumulong. Pero kailangan po natin ipanalangin sa Panginoon. Kahit na hindi siya naka-attend during the Grand Bible Seminar, hindi yun yung last na Bible Seminar na pagdadaanan natin. Patuloy pa rin po yung Bible Seminar. Marami pa rin pong Grand BS, marami pa rin pong cell group, Bible Seminar, summer retreat, anything. Kailangan lang po natin maghintay, kailangan lang po natin paulit-ulit na ipanalangin, umabot man yan ng ilang taon. Kasi ganoon po si Ana. Ipinalangin niya po sa Panginoon. Dinedicate niya pa yung buhay ng kanyang anak sa Panginoon Diyos. Pero naghintay po siya. Kaya sa harapan po ng Diyos, kailangan makita po niya yung ating pananampalataya. Matthew chapter 15, verse 28. Ito na po yung resulta ng kanya pong pananampalataya. Ito pong Gentile woman. Book of Matthew chapter 15, verse 28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Na magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinasabi mo, at gumaling ang kanyang anak sa oras din na iyon. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Ang nakakatawang sinabi ng Panginoong Jesucristo, mangyayari sa iyo kung ano yung sinasabi mo. Ibig sabihin, nakadepende sa pananampalataya natin kung paano tayo sasagutin ng Diyos. Nakadepende sa faith na meron ka, sa katatagan ng pananampalataya na meron ka, kung kailan sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. Kaya ganun po yung prayer na nasasagot. Yung prayer po natin, na hindi yan nakabase sa pagmamakaawa, kundi sa pananampalataya.
Kasi alam ng Diyos kung yung panalangin mo ba ay para lang po sa kagustuhan mo o para sa kinakailangan mo. Kung ipagpalagay natin, hihiling tayo sa tatay natin, Daddy, I want Toyota car. Pero binigyan ka ng toy car. Kasi may mga bagay na hindi natin kailangan, pero kagustuhan lang po natin. Ano po ang kaibahan ng needs and wants? Kapag halimbawa, may isang bata, nanghihingi siya ng cellphone, kailangan niya na ba agad ng cellphone? Hindi. Kagustuhan niya lang po yun para maglaro, para manood ng reels. Pero kapag lumaki yung bata, naging adult po yan o nagtatrabaho na, kung kinakailangan sa business, kung kinakailangan sa trabaho, tsaka natin matatawag na needs, yung pong cellphone. Ito po yung kaibahan ng needs and wants. Kung mag-pray tayo sa harapan ng Diyos, baka wants yung kailangan, yung wants yung hinihingi natin sa Kanya, hindi needs. Kaya i-observe muna natin kung ano po yung hinihiling natin sa harapan ng Diyos. Kung ipagpalagay po natin, may mga invited tayo manonood ng Bible seminar. Kasi dahil ba may event, kaya tayo nananalangin sa harapan po ng Diyos? Dahil may Grand BS, dahil tayo nananalangin sa Panginoon? O baka dahil ninanais po natin siyang maligtas? Ito yung problema sa atin. Kapag merong event sa loob ng church o merong event ang cell group Bible seminar, tsaka lang po tayo nagpipray sa Panginoon. Na Panginoon, naalala ko si ganito, sana maligtas siya. Kasi bukas may Grand BS na kami. Pero sa harapan po ng Diyos, hindi yun yung kailangan niya. Ang kailangan niya po, yung pong panalangin na meron kang sinseridad na puso. Kaya nga sabi, di ba, sa Matthew chapter 15 verse 23, tumahimik muna ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi inobserbahan niya muna yung pananampalataya ng isang babae. Yung ating panalangin depends kung needs or kung wants ng isang tao. Kaya may mga panalangin na hindi po yan sinasagot ng Diyos. Kasi baka mamaya, yung Grand Bible Seminar, inaakala natin obligasyon. Hindi po responsibility. Ano po kaibahan ng obligation between obligation and responsibility? Yung obligation, duty. Ibig sabihin, nire-required tayong gawin yung isang bagay. But yung responsibility, it depends upon your response. That's why it is called responsibility. Kumbaga nakadepende sa kung paano kayo mag-respond. It's up to you. Kikilos ka kung o hindi. Halimbawa, meron isang tatay, meron siyang responsibility na alagaan po yung kanyang anak. Pero hindi po siya pinupurso, hindi po siya nire-required na alagaan po yun. Kaya nga may mga pabayang mga tatay eh. It's the responsibility. Pero kapag sinabi mong obligation, nire-required. Yung Bible seminar, hindi po yan obligation. Hindi yan requirements para sa atin magkaroon po ng invitees. Ang Bible seminar, ito po yung responsibility ng bawat brothers and sisters. Nakadepende po sa inyo, mag-i-invite ka o hindi. Magpipray ka sa Panginoon o hindi. May sinseridad kang puso para iligtas yung mga ligaw na kaluluwa o hindi. Depende yan sa kung paano ka magre-response. Ganun po yung inaasahan ng Panginoon Diyos. Kaya ano po sabi sa 2 Korinto chapter 13 verse 5, siyasatin mo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Kasi anytime pwede tayong humiling sa Panginoon. Pero hindi anytime matatag yung pananampalataya natin. Siyasatin yung sarili kung tayo po'y nasa pananampalataya. Kahit napakaraming beses na po tayong manalangin sa harapan po ng Diyos, pero kung mahina po yung ating pananampalataya, lagi po tayong nagda-doubt. Hindi pa rin yan sasagutin. Ano sasabihin ng Panginoong Diyos? Anak, ayusin mo muna yung pananampalataya mo. Magkaroon ka muna ng pagtitiwala, ng faith sa harapan ko. Yun yung nais muna ng Diyos. Balikan po natin si Ana. Ito pong isang babaeng Kananeya, nasagot po yung kanyang panalangin. Si Jesucristo, pinuri po siya, sabi, napakaganda ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo kung ano yung sinasabi mo. Meron din pong answered prayer kay Ana. Punta po tayo, unang Samuel chapter 1. Unang Samuel
chapter 1, verse 20. Chapter 1, verse 20 ng unang Samuel. Basahin po natin ng sabay-sabay in 3, 2, 1. Sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na Samuel, sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Alam niyo po, maganda po yung English version, kung babasahin po ninyo. Sabi po sa English, so it came to pass in the process of time. Kasi po sa bawat panahon, meron pong proseso. Kumbaga sa takdang panahon, ino-observe muna ng Diyos yung pong pananampalataya mo bago niya sagutin. Sabi po sa NKJV, sabi po, so it came to pass in the process of time. Mas detalye po. Hanggang sa takdang panahon, sinagot ng Diyos yung pong panalangin ni Ana. Kaya dalawa na po answered prayer. Yung panalangin po ng isang babaeng Kananeya, pati po yung panalangin ni Ana. Nasagot na po. Sabi po, in the process of time, hanggang sa takdang panahon, naghintay sila sa panahon na tumahimik ang Panginoong Diyos. Kailangan lang po nating hintayin yung pong perfect time ng Panginoong Diyos kung kailan niya sasagutin yung ating panalangin. Aklat ng mga Awit, chapter 27. Book of Psalms, chapter 27, verse 14. Kayo naman po ang bumasa. In 3, 2, 1. Kaya sabi po, maghintay ka sa Panginoon. 2 beses na inulit, maghintay ka sa Panginoon. Oo, maghintay ka sa Panginoon. Kasi tayo, lagi po tayong humihiling sa madaling paraan. Na nais po natin agad masagot yung kagustuhan natin. Na Panginoon, gusto ko na po siyang maligtas, pero sabi ng Panginoon, maghintay ka muna sa Panginoon. Na Panginoon, gusto ko na pong mabago, pero maghintay ka muna sa Panginoon. Panginoon, gusto kong masagot, gusto ko pong masagot yung katanungan ko, kailan mo po sasagutin? Maghintay kang muna sa Panginoon. Yun yung sabi ng Panginoong Diyos. Kailangan po natin maghintay na hindi po pwedeng humiling tayo sa Panginoon, bukas masasagot agad. Kaya doon po pumapasok yung pagmamalaki. Sa mga bata, kapag may hiniling isang bagay, ibibigay agad ng magulang, nagiging spoiled. Kaya sana tayo, hindi po tayo maging spoiled sa harapan po ng Diyos. Instead, mag-pray po tayo na kahit anuman po yung mangyari, yung Diyos po yung kumokontrol. Yung Diyos po yung umaasikaso po sa kinabukasan natin. Aklat ng mga Awit 31. Abante po tayo. Psalms chapter 31, verse 15. Ako naman po ang babasa, verse 15. Ang aking mga panahon ay nasa iyong kamay. Iligtas mo ako sa mga umuusig sa akin at sa kamay ng aking mga kaaway. During that time, meron pong pag-uusig. Pero sabi po sa verse 15, ang aking panahon ay nasa iyong kamay. Kaya kailangan natin magtiwala sa Panginoon Diyos. Yung panahon, kung kailan niya tayo sasagutin. Kahit merong kapigatian, kahit merong pag-uusig, may perfect timing yung Diyos kung kailan niya po tayo tutulungan, kung kailan niya po tayo gagabayan. Kaya kailangan po natin maghintay, magtiis sa harapan po ng Diyos. Kahit na tahimik ang Diyos, na hindi po siya nagsasalita, hindi siya kumikilos agad-agad, kailangan po natin maghintay. Balikan po natin din si Gideon sa pangatlong karakter ng ating kwento. Mga Hukom chapter 6. Verse 23. Verse 23, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, sumainyo ang kapayapaan. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon. At tinawag iyon na ang Panginoon ay kapayapaan. Hanggang sa araw na ito, iyon ay nakatayo pa rin sa Ofra ng mga Abiezerita.
Kaya ito naman po yung pagkakataon po natin, mga brothers and sisters. Tayo naman po yung hihiling, dudulog, mananalangin po sa Panginoon. Pero kahit nanalangin po tayo sa Panginoon, maging tulad po tayo ni Ana, yung pong may sinseridad na puso. Pero hindi ibig sabihin na meron tayong sinseridad na puso, pakikinggan po tayo ng Diyos. Dapat maging katulad naman po tayo ng gentle woman, na kailangan makita muna sa atin yung pananampalataya. Pagkatapos, kung mayroon tayong pagrereklamo sa harapan po ng Diyos, kahit magreklamo ka, pero dahil anak ka niya, sasagutin niya lahat ng kinakailangan mo. Parang ganito po, magkakaiba po yung kahilingan ng tatlong karakter po sa Biblia. Meron pong isang Gentile woman. Meron naman pong, ito po, si Ana at si Gideon. Tatlo po sila, meron po silang pinagdadaanan. Magkakaiba po yung kanila pong pinagdaanan sa kanila pong buhay. Ito pong Gentile woman, dumulog siya, humiling siya sa Panginoon na iligtas, magkaroon po ng salvation yung kanya pong anak. Maligtas yung kanya pong anak mula po sa pagkaalihan ng demonyo. Pero ito naman pong si Ana, humiling po siya sa Panginoon Diyos para sa bagay na kanya pong kinakailangan. Pero ito naman po si Gideon, siya po yung nag-complain sa harapan po ng Diyos. Genesis chapter 6, sa Hukom chapter 6. Nag-complain po siya. Even though hindi niya naintindihan yung kanya pong, yung sitwasyon o yung problema kung bakit po dumanas sa kanila yon. Pero lahat po sila magkakaiba po yung kanila pong pinagdaanan. Pero sa tatlong pong ito, ano po nangyari? Yung Diyos, tahimik po siya. Yung Panginoon, tahimik po siya sa tatlong to. Yung babae, ito pong babaeng Canaanea, humiling siya sa Panginoong Hesukristo. Pero ang Panginoong Hesukristo, hindi po siya nagsalita ng kahit anumang salita. Si Ana, humingi siya sa Panginoon ng isang anak. Sa unang Samuel, chapter 1, verse 20, sa takdang panahon, in the process of time, tsaka po sinagot yung kanyang panalangin. Sa panahon ni Gideon, 7 years na nahimik ang Panginoong Diyos, dahil nung time na yun, sinakop po sila sa kamay ng mga Midianita. Pero sa pagkakataon po na ito, pare-parehas yung kanila pong na-experience. Tumahimik ang Diyos sa panahon na kinakailangan nila ang Panginoon. Madalas, sa pagkakataon na kinakailangan natin ng Panginoon, tahimik lang ang Diyos sa atin. Dahil may takdang panahon para sa atin na talagang sagutin ng Diyos yung ating prayer. Tingnan po natin, Aklat ng Mga Awit 145. Mga Awit 145, verse 14 hanggang 15. Verse 14, inaalalayan ng Panginoon ang lahat ng nalulugmok at itinatayo ang lahat ng nakayukod. Verse 15, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Ibinibigay sa atin sa tamang panahon yung bagay na kinakailangan natin. Kailangan lang po natin maghintay sa Panginoon kahit na ilang beses na hindi nasasagot dahil yun sa pagkakataon na yun, the Lord is silent. Ang Panginoon Diyos, tahimik po siya. Why? During the time ng gentle woman, during the time ni Ana, during the time noong pong babaeng Canaanea, inobserbahan ng Panginoong Hesukristo yung kanya pong pananampalataya. Kaya sana tayo din po, kailangan mo obserbahan muna ng Diyos yung ating pong pananampalataya. At yung paghihintay natin na katulad po ni Ana sa takdang panahon ay masasagot.
Kaya sa atin po, ng mga brothers and sisters, ito po, kailangan po natin ng panalangin. Pero hindi ibig sabihin ng panalangin na mayroong sinseridad na puso, papakinggan agad tayo. Kailangan natin ng panalangin na may paghihintay, ng paghihintay na may katatagan ng pananampalataya. Ito po yung proseso kung saan sinasagot ng Diyos yung ating pong panalangin. Pero yung panalangin po natin, sa bagay na kailangan po natin, hindi natin kagustuhan. Naintindihan po? Kaya hanggang doon lang po mga kapatid, maraming salamat po.